kanina sa hearing, mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong Tama. pakiramdam mo nung Well, naririnig mo na mukhang dinidiin ka? alam mo, unang beses ko na-meet si Talakera sa Hong Kong. Pero Okay. na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman, nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn, pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya, ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay, online selling sa internet, no? O So yun nga talaga sinabi namang niya. naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag 360-degree turn siya kasi talaga namang realidad sa buhay, kinakailangan mabuhay, no? Pero Mm-mm. naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan lang. Pinaglalaban. Hunger for power. It will divide the nation. Ito ngang kaibigan pa rin ba natin ito? Ang tawag ko kasi dyan is si Mother Pebbles Talakera. So, obviously naman, ako personally, alam na alam ko naman kung anong pinanggagalingan ni Pebbles. Alam nyo, bago siya bumaliktad, alam ko, nag-usap naman kami niyan. But sa akin lang, nandun ako sa more na naawa ako, spokes. Pero tilang hindi ko alam kung siya ba'y natutukan ng Jaril, or, ay, nawala si Spokes. So, tuloy-tuloy tayo palangga, no? Nawawala si Spokes. So, ang sa akin lang, balik ka, Spokes. Highly the Virgo forever. So, ang sa akin lang, mga kababayan, may mga nag-message kasi sa akin na sinasabi na, Maharlika, nilaglag ka na, okay? O nilaglag na kayo ni Pebbles Talakera. Actually, hindi po kami nalaglag. Wala pong nalaglag doon. Kasi, mga palangga, maraming obvious na parang natutukan ng shotgun itong ating kaibigan, si Pebbles. Tawagin ko pa rin siya ng Mother Pebbles kasi yun ang nakasanayan ko sa kanya, no? May nagtanong kasi, naaawa lang ako sa kanya. Mga kababayan, alam na alam ko ang kwento niyan. Pero I'm not here para murahin si Pebbles, pero gusto ko lang idepensa yung sarili ko. Okay? Kasi unang-una, talagang dun sa script na yon, I hope makabalik si Spokes, dun sa script niya na isa kanyang sinumpang salaysay na binasa ni Akop, obvious na ito ay tutok. Sabi ni Crycom daw, sabi ni William, parang shotgun wedding, no, na tinatawag, tinutukan para magsalita lang. So, okay, number one, una idiniin si Spokes Harry Roque, na sinasabi doon na si Spokes Harry Roque, ikinuwento ni Pebbles during the Maisog Rally in Hong Kong. I hope makabalik si Spokes dahil syempre dapat bidang-bida ang saya kapag kasama natin si Spokes Harry at namimiss natin yung ating mga ngiwi-ngiwi at bangag-bangag. Ayun. Teka, message ko lang siya. Balik ka, Spokes, baka may na ang signal sa Netherlands. Okay, tuloy natin. Okay, so ngayon, tuloy ko habang wala siya. Grijalgo style, sabi ni Nof Duran Duterte. Okay, sabi ni Duquesa, I love Mother Pebbles. Nanghinayang lang ako sa landas na pinili niya. Actually, naawa ako sa kanya. Alam mo, hindi natin siya mumurahin. I will explain it to you. Mother, sinungaling kasi yung mga sinabi mo doon. Number one, na sinabi mo na pumunta ako sa Vancouver. Kasama si Harry Roque doon kung saan unang pinasilip yung Polvoron video. Wala po ako sa Vancouver kahit i-check nyo. Yun na sa akin lang. Number two ay yung tinanong ka na kung sino ang nagbigay sa'yo ng pamasahe at pera, ay panggastos, sinabi mo, kakaibigan mo na hindi connected sa politics. Teka lang, sandali, si Spokes, sorry. Spokes, ba't hindi ka makabalik? Pasok ka. Pasok ka, doon lang sa link na sinend ko sa'yo. Click mo lang yon. Yung huli, oo. Doon yung the same link. Dali, isisend ko sa'yo uli. Isend ko ha. Dali isisend natin uli ang link.
Ha? I-click mo lang yun eh. Dali lang mga kababayan ha. So yun na nga, unang-una, sinungaling yun na pumunta ako sa Vancouver, Canada. Hindi ako pumunta doon nung unang, andun sila Attorney Glenn eh. Wala ako doon. Then also, yung tinanong si Mother Pebbles kung sino ang nagastos sa kanya papunta sa Maisog, Hong Kong, mga kababayan, hindi lang naman si Pebbles yung binigyan ko ng pera. Kasi hindi naman, yung lahat, marami naman akong binibigyan. Alam nyo naman yan. Kahit na ako ay taghirap, nagsishare tayo ng blessing. So, nakita nyo naman yung aking, alam mo, eto kasi yun eh. We promised. Okay, kaya napansin nyo, kahit anong birada ni Pebbles sa mga Duterte, ay hindi ko siya tinitira or pinapabayaan ko lang siya. Kasi bilang isang kaibigan, magdagrespetuhan kami. Ang usapan namin, o sige, yan yung desisyon mong tinahak kasi natatakot ka, baka magurgur ka nila Satanas, o kung ano pa man. So kung gusto mong bumalik sa kanila, wala na ako yan. You know, definitely alam ni Pebbles na adikto si Bangag. Kaso lang, nandoon yung takot niya sa buhay niya. Kasi baka gurgurin siya. Then also, financially, mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas. So ako naman, ay naiintindihan ko yon. Choice ng tao yon, magkakaiba tayo. Hindi lang kasi ako ganun. Alright? So yung Hong Kong na yon, kung tama yung recollection ko, may isa kaming kaibigan, okay, na kaibigan na willing talaga din magtumulong. Na ang sabi sa akin, Mother D, imbitahin natin yung mga vloggers, papuntahin naman natin. Kawawa naman. Sabi ko naman ganon, sige, papuntahin natin ayan na si Spokes Harry. Ay, salamat naman, nagbabalik na ang aking kapartner. Ayan, baka may na-signal ni Spokes Harry. So, antayin na natin si Spokes Harry, tuloy-tuloy ko lang yung kwento ko, no? So, ayan. So, ngayon, mga Spokes Harry, ayan na. Nako, miss na ng ating mga kababayan. Nagurgur tayo ng ating mga kalaban, no? Pero so, sorry, ikwento ko lang muna bago ka sumagot. Ako ikukwento ko kasi para hindi maputol. So, ang kinukwento ko, during the Hong Kong Maisog, wala pong gastos ang Maisog organizer. Wala naman kayong mga pera eh. Anyway, so ako ay magandang loob kasi naaawa ako sa mga vloggers na walang means, walang pera. So hindi lang po actually si Mother Pebbles Salakera ang binigyan ko ng pera para may panggastos sa Hong Kong. Nagbigay pa ako ng pabaon, pocket money and everything. Hindi yun bayad sa kanila. But yun ay tulong ko dahil gusto ko sila makasama doon sa Hong Kong. So yun yung kwento. So doon sa Tricom, kanina, tinatanong nyo si Pebbles kung sino nagbigay sa kanya ng pamasahe, ako yon at ang kaibigan namin. So, yun yung kwento. So, ngayon, spokesperson... ako Hindi mo ako binigyan ng pera, gastos ko sarili ko tuloy. Ay, nahaya mo, libre din kita ng talaba sa Netherlands. Oo, libre naman talaga yung talaba sa Netherlands. Anyways, folks, okay. So, dun, folks, kanina sa hearing, mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses ko na-meet si Talakera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman, nalungkot ako nung bigla na lang siya nag-360-degree turn, pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya, ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay, online selling sa internet, no? So talaga namang naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag-360-degree turn siya kasi talaga namang realidad sa buhay, kinakailangan mabuhay, no? Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Pinaglalaban. Totoo. No? At pinaglalaban. Pero sinabi niya ikaw nagbayad sa dinner sa Hong Kong, o at least, di ba? Hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun. No? Okay. At saka, karangalan ko naman na kahit papano nagkasama-sama kaming mga nagsalita doon sa Maisog. No? At ako naman kasi,
Meron kasi akong kapatid na nagtatrabaho sa isang hotel. So ang hotel ko halos libre, no? So sabi ko, ano ba naman 'yon na mag-share naman ako ng konti kasi halos wala naman akong gasto sa hotel ko at saka actually yung aking ticket sa eroplano libre rin kasi marami akong mileage no. So sa akin, ano ba naman yung isang meal na 'yon, no? Pero talaga ang intention ko doon is just magsama-sama kami kasi nga hindi kami nakapag-usap nung nandun mismo sa rally, no? Kasi napakadaming tao. At totoo naman kung anong mga nagpag-usapan, marami doon hindi na naabutan ni Talakera, no? Kasi late nga sila dumating ni Vic Rodriguez kasi nga nagpipirma-pirma si Vic Rodriguez ng libro niya doon sa Hong Kong, no? So halos patapos na rin siya nang siya'y dumating. Pero isa-isahin na natin yung mga sinabi niya, no? Okay. Sabi niya, Yung sa part na muna. Oo, doon sa part ang sabi niya ay unang-una sinabi ko daw na meron ng larawan, no? Well, actually, yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong Kahit saan ka magpunta, the talk of the town is may video daw na nagpupulburon ang Marcos Jr., no? Well, 2022 pa lang sinabi ko na may pulburon video. 2022. Oh, nga pala, ikaw nga pala nagsabi niyan. Kaya lahat ng tao ay nagtataka nasaan yung pulveronic video na yan. Tapos, ang naalala kong sinabi ko is yun na nga na meron ng tao na may access sa pulveronic video at itago natin yung pangalan ng taong yon sa pangalang Maharlika. Kasi sinasabi ni Maharlika, meron na siya as of July 7, yung time ng maisog, yung kanya puting ahas confirmed na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyo, no? So ang sabi ko sa kanila is ito na inaantay natin, no? Yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at ay meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Okay? Yes. So, ngayon, totoo nagkaroon ng usapan, no? Na kung paano talaga yung video na yan, no? At totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang video, no? Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo. Kailan ba yung actual showing sa July 22? Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa pulveronic na yan, no? Tapos, ang sabi ni Talakera, nag-premiere daw sa Vancouver at naroroon ka daw. Well, kami na po nagsasabi ni Maharlika, wala po si Maharlika sa Vancouver. Walang premiere doon. Pinakita Wala lang pong premiere doon. Ang sabi ni Bojakera, nag-live daw. Bakit hindi pinakita sa live kung doon na video? Ni Talakera. Ni Talakera. Diba? Oo, sana pinakita ni Talakera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang pulveronic video sa Vancouver. Pero makikita po natin yung pagsisinungaling ni Bojakera o di naman siguro. Talakera. Oo. So, si Talakera ang sinungaling. Oo nga. Nakikita natin yung pagsisinungaling ni Talakera na sinabi niya na nandun ko daw sa Vancouver. Well, ako naman, either nagsisinungaling siya o wala talaga siyang alam. Kasi nga, yung sa Hong Kong, late na talaga siya dumating At alam mo, sa totoo lang, may mga concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag narariyan si Bojakera. Talakera. Hindi, Talakera pala. Talakera pala, sorry. Okay, So actually, may mga kumakalabit na kung anong sensitibong pag-uusap kasi hindi naman po pwede mag-usap ng sensitibo doon, hindi pribadong room yun Public yun no? So, hindi ko maintindihan kung paano mag-uusap ng mga sensitibo doon at saka kami nagsasabi na nga, ingat tayo, no? Ingat tayo, no? So, I don't think anything sensitive was actually discussed doon sa public na restaurant na yon. Hindi po yan private room at hindi naman kami siguro luko-luko na magsasalita o mag-uusap tungkol sa pribadong bagay.